Kita natin sa CCTV footage na bumaba nga ditong si Regine sa kanilang sasakyan at naglakad patungo sa isang babae. After niyang tanungin kung nasaan yung kanyang pakay, makikita natin si Regine na maglalakad na ngayon papunta sa gawing ito para nga hanapin at puntahan ang kanyang pakay na palikuran ng gasolinahan. Sa tulong ng CCTV, nagkaroon ng lead ang QCPD sa pagkakakilanlan ng babae na pinaniniwala ang ina ng sanggol na natagpuan sa loob ng banyo ng isang gasolinahan. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita rin na isang babaeng nakapulang t-shirt ang kasama ni alias Regine. Ano nangyari sa'yo? Ayon sa mga pulis, bukod sa babaeng nakapulang t-shirt, dalawa pang lalaki ang kasama ni Regine noong umagang yun. Sino ang kasama ni Regine noong mga sandaling yun? May kinalaman kaya sila sa naganap na krimen? Dahil sa mga impormasyon na nakalap ng mga otoridad, agad nagsagawa ng hot pursuit operation ang QCPD para matuntun ang babae at ang kanyang mga kasama. Positive outlook, positive yung nanay nandito bantay sa tindahan. Sa Antipolo City, natuntun ng mga pulis ang bahay ni alias Regine. Positibong nakita rin sa garahe ng bahay ang SUV na naplakahan sa CCTV. Kinilala ang isa pang babae na nahagip sa CCTV na ina ni Regine. Itinago namin siya sa pangalang Sally. Ayon sa QCPD, kasama rin ni Regine noong umagang yon ng January 9 ang kanyang ama na si alias Bert. Dahil dito, isinama at inaresto rin sila ng mga pulis. Doon po tayo, doon namin ipapaliwanag po. Okay po? Para po hindi, alam niyo na po yung hindi sabihin po. Alam niyo po yung ginawa ng last Friday. Napasok po kami, wala namang problema at sinabi po namin kung ano po yung nangyari. Opo, sumama naman po sila ng maayos sa amin. Ano ang mga isisiwalat ni Regine tungkol sa ginawa niyang pag-iwan sa sariling anak? Ano ba yung nakita sa CCTV? Yes, apparently. Pero sa investigasyon ng QCPD, lumalabas na noong umagang yun ng February 9, paikot-ikot na sina Regine sa iba't ibang gasolinahan.